Welcome back to Good Morning Boss. Mga boss, it's 7:29 in the morning. Ang oras po na ito ay hatid sa atin ng GSIS, maaasahan ng Lingkod Bayan. Mga boss, kilalanin naman natin ang ating Scientist of the Week sa ETC. There's a lot kasi the award was given by the Department of Science and Technology and the National Academy of Science and Technology. Ibig sabihin nun, my work was actually recognized by these award-giving bodies. No? And as we know, in the Philippines, when we say National Academy of Technology, sila talaga yung responsible to recognize meritorious works of scientists. No? And that being the case, siyempre, ibig sabihin nun na importante yung trabaho na ginagawa namin sa laboratory. Yung research na ginawa ko na nakakuha ng award ay on a pathogenic organism. When we say pathogenic, ito yung mga delikado na mga mikrobyo na pwedeng maka-infect dun sa tao. And we call that Trichomonas vaginalis. No? Mainly, dun sa trabaho namin, nakuha namin itong mga mikrobyong ito sa sex workers. No? Unfortunately, a number of our sex workers in the Philippines harbor this organism. No? But in the same way, hindi lang naman itong mikrobyong ito yung inaral namin. May mga pamilya siya ng mga mikrobyo. Meron sa kanila ay nakikita natin sa animals, iba't ibang uri ng mga hayop. No? Nung maaral namin siya, malaki yung similarities niya doon sa pathogenic organism na nakikita sa mga sex workers. Para dun sa kaso ng humans, sexually transmitted infection. Fatal. It can be fatal to humans kung hindi maagapan yung paggamot. And usually, we find it in co-infection with human immunodeficiency virus or HIV. So yung may mga HIV, marami din sa kanila ang mayroong Trichomonas vaginalis. Yes, it's curable. Sa animals, iba-ibang klase yung transmission. No? Oral fecal route. No? So kung merong nakain yung animal na nakontaminate ng fecal matter na nanggaling sa isang animal na meron ng mikrobyo, makukuha niya. Actually, marami kaming trabaho sa lab. No? We focus on protozoans, as I mentioned. But we also work on some bacteria like Salmonella, Escherichia coli, at iba pang mga pathogens. At lahat ng ito na kailangan ng tamang diagnosis at eventually treatment. Kung pwede nga, pati vaccine production no, kailangang magawa para sa mga mikrobyo na to. So, kung mabibigyan kami ng pagkakataon na mapursu ang lahat ng gusto naming gawin sa laboratory, ang priority namin ay magkaroon ng tamang diagnostic procedures pathogens na to. Sa Pilipinas, medyo problema yan, especially for protozoan parasites, kasi ang basic na tool na ginagamit para malaman kung merong ganitong mga mikrobyo ang isang tao ay microscope. No? So, kinakailangan kung microscope ang gagamitin mo, skilled ka as a microscopist. No? Mahirap yon kasi minsan may tendency ang microscopist na i-identify niya na hindi yun yung tamang identification. So, dapat gagamit ng ibang diagnostic procedure para ma-improve yung diagnosis. Ang goal talaga namin sa laboratory when we do research, dapat ma-publish siya, hindi lang sa local journal, kung hindi sa international publications. Mahalaga sa technology sa pag-unlad ng isang bansa. No? Maraming scientists ang Pilipinas, no? Pero kinakailangan natin na mas marami pa. In fact, maraming gumagawa ng science, pero unfortunately, hindi lahat tama yung science na ginagawa nila. So, we need more scientists in the country. So, in that case, of course, we would like to encourage the young ones to pursue careers in science and technology.